Magandang araw mga bata! Halina't matuto ng mathematics para sa unang linggo ng ikatlong markahan. Tatalakayin natin ang tungkol sa pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami gamit ang mga konkretong bagay at pagsulat ng equivalent expression. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami gamit ang mga konkretong bagay. Matututuhan mo rin ang pagsulat ng isang equivalent expression batay sa mga ibinigay na mga pangkat ng mga konkretong bagay o larawan. Tingnan mo ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami. Ang halimbawa nito, pumunta sina Leo, Arturo at Edwin sa bukid upang mamitas ng bayabas. Ang bawat isa sa kanila ay may napitas na tigtatatlong bayabas. Tulungan mo silang bilangin ang pangkat ng mga bayabas na napitas. Isulat ang equivalent expression. Pag-aralan natin ang larawan. Bilangin nga natin kung ilan ang napitas na bayabas ni Leo. 1, 2, 3. Tama, 3 bayabas. Bilangin naman natin ang napitas na bayabas ni Arturo. 1, 2, 3. Tama, 3 bayabas. Ilan naman ang napitas na bayabas ni Edwin? Bilangin ulit natin. 1, 2, 3. Tama, 3 bayabas. Makikita sa halimbawa sa itaas na may 3 pangkat ng tigtatatlong pirasong bayabas. Kaya naman, ang equivalent expression ay 3 pangkat ng 3. Mga bata, tingnan pa natin ang iba pang halimbawa sa ibaba. Kung mapapansin ninyo, sa bawat pangkat ay mayroong 5 kampana sa loob nito. Mayroon tayong 4 na pangkat ng 5 kampana. Kaya naman, ang equivalent expression nito ay 4 na pangkat ng tig-5. Sa ating sumunod na halimbawa, sa bawat pangkat ay may 5 ballpen. Ang ibig sabihin, may 4 na pangkat ng 5 ballpen. Ang equivalent expression ay 4 na pangkat ng 5. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, bilangin ang mga pangkat ng prutas na nasa hanay A. Piliin ang angkop na equivalent expression ng bawat pangkat sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipilian sa hanay B. A. 5 pangkat ng 4. B. 2 pangkat ng 6. C. 4 na pangkat ng 8. D. 2 pangkat ng 5. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, tingnan ang mga pangkat ng larawan sa bawat bilang na nasa column A. Piliin ang equivalent expression sa column B.
Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Mga bata, para sa ating susunod na gawain, unawaing mabuti ang maikling kwento sa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Si Rolito ay may napitas na 50 pirasong santol sa kanilang puno sa likod ng kanilang bahay. Nais niya itong hatiin sa 5 pangkat na may magkakaparehong bilang upang ipamahagi niya sa kanyang 5 kapatid. Narito ang mga katanungan na dapat ninyong sagutin. Una, ilang pirasong santol ang matatanggap ng bawat isa niyang kapatid? Ikalawa, sino ang batang tinutukoy sa kwento? Ikatlo, ano ang magandang katangian ng batang nasa kwento? Ikaapat, sa ilang pangkat hinati ni Rolito ang santol na kanyang pinitas? At ikalima, ilang pirasong santol ang matatanggap ng bawat isa niyang kapatid? Hanggang sa muli mga bata, paalam!